And to me, I think it is also a slap to the faces of those who believed in him and who rallied behind him para patalsikin ang Marcos administration by Actually, then. ano And yan yung isip ko ito basta. lang yung weird. Kasi kung kunwari, kung kunwari, di iaalay na nga ng NAIA yung ganong klaseng monumento for Ninoy. Kakausapin yung mga family, di ba? Kasi syempre sila, family member nila yun eh. Sabi nila na parang, oh madam, or yung mga kamag-anak, si Chris Aquino, Yes, whoever's calling the shots for the entire Aquino family. Meron kaming iaano sa inyo, iaalay po namin, ito po ay dambana ni Ninoy Aquino, Kinebular. Ano papayag ka sa ganun? Yeah. Diba? Such a joke. Sobrang joke. Whoever approved that from the family needs to reconsider their position kasi Oo, kasi hindi sila nakakatulong sa legacy ni Ninoy. No. Diba? That's not a legacy. Feel ko nga, makiri pa yung ginawa na gano'n eh. Ngayon, ginagawa na nila na sumasayaw na hawak ko ang beat. And the number one, parang applause came from dun sa pamangkin kay Senator Bam Aquino, no? Sabi pa niya. Tapos gamit pa talaga yung Exactly. Di ko mag-gets ang utak ni Bam actually. Oo, yung mga opportunistang to. You're just using your own relative for your own political ambition. Yeah. And So, nakakatawa. And alam nila na unang tingin mo pa lang dun sa outline, unang tingin mo pa lang dun sa na yun, alam mo na pagtatawanan to ng mga DDS. Exactly. Pagtatawanan to, diba? Tapos, kumbaga, in one way or another, they know that it's going to be a source of memes, of mockery, ganyan. Hindi nyo inis. Okay lang sa inyo yun. Okay lang sa inyo yun. lisensya yun, actually, for the DDS, to mock what seemed to be para sa kanila is artistic expression or whatnot. No, para sa akin talaga, gabi yung namatay yung tao para sa pinaglalaban natin. Ganyan mo lang. Oo. There was a Ninoy statue supposedly installed in Mega Mall. Yung untitled is Time. Tapos maganda siya, sculpture siya na sobrang laki, parang mga 20 feet na sculpture na 30 feet, 30. Malaki siya na parang si Ninoy Aquino habang bumababa sa eroplano, parang palabas ng eroplano, but the head is a watch. Okay. Lazy ass. Parang, alam mo, ini-imagine, nung una kong nakita yun, akala ko talaga AI. Akala ko joke. Akala ko talaga joke. Parang, wow, legit, totoo. Ang tawag dito, pag-usapan natin, Alvin, yung Ninoy Aquino International Airport. Napapost ako about John, Joey. Kasi, I cannot, for the life of me, I cannot accept the fact. Okay, sabihin ko na lang, mga kaibigan, hello po. Linisan ko muna. Ayan, okay. Sa YouTube ka na? Ayan, hello po sa inyong lahat. Guys, hello sa mga nanonood po sa live ni Joey Cruz. Napapost talaga ako doon, Joey. Nung nakita ko yung picture na yun kasi I feel na instead of them respecting what Noynoy did, ano yung cause niya, parang ginawa siyang katatawanan actually. I do not support them. I do not align with their politics. But that was 43 years ago. Maybe, if my number is wrong, pakicheck na lang, na for him to die and then for you to exhibit what seemed to be a chalk line to remember his death. What for? What's the message there? Sobrang lazy ng interpretation. Yeah, there's no artistry, wala, parang kabubuhan. Gusto mong bigyan ng honor si Ninoy. That's not honor also for me, ha? Oh, think of something else. It's a joke. Ay, Ninoy pala, hindi pala Noynoy. Ninoy, sorry guys. Diba? I mean, with all the rituals and with all... I think it's Ramon. Baka wala rin yung heart ni Ramon dun sa... okay, siya pala. Because he's the San Miguel Corporation is the... Sad lang ba? The maintenance operator ng yes, NAIA. Okay, yeah, correct. I don't know if it is a project of San Miguel Corp yung nagme-maintain ng NAIA. Pero sila na kasi nagmamanage yun. Si Ramon ang nagko-call ng shot. So may theory na baka pinilit si Ramon na para, kailangan mag-commemorate mo si Ninoy, ganyan-ganyan. At syempre, bilang negosyante, you want to please everyone, ganyan-ganyan. Kaso nga lang, siguro ayaw niya. So, he did the laziest as commemoration of, Ninoy. Oo. Hello,
For the Philippines, shout out po sa inyo from Cebu. Kamusta kayong lahat dyan? And to me, I think it is also a slap to the faces of those who believed in him and who rallied behind him para patalsikin ang Marcos administration by Actually, then. ano And yan yung isip ko ito basta. lang yung weird. Kasi kung kunwari, kung kunwari, di iaalay na nga ng NAIA yung ganong klaseng monumento for Ninoy. Kakausapin yung mga family, di ba? Oo. Kasi syempre sila, family member nila yun eh. Sabi Oo. nila na parang, oh madam, or yung mga kamag-anak, si Chris Aquino, Yes, sila, yes, whoever's calling the shots for the entire Aquino family. Meron kaming iaano sa inyo, iaalay po namin, ito po ay dambana ni Ninoy Aquino, Kenebular. Ano papayag ka sa ganun? Yeah. Diba? Such a joke. Sobrang joke. Whoever approved that from the family needs to reconsider their position kasi Oo, kasi Are you hindi sila nakakatulong sa legacy ni Ninoy. No. Diba? That's not a legacy. Feel ko nga, makiri pa yung ginawa na gano'n eh. Ngayon, ginagawa na nila na sumasayaw na hawak ko ang beat. And the number one, parang applause came from dun sa pamangkin kay Senator Bam Bam. Aquino, no? Sabi pa niya, Tapos gamit pa talaga yung exactly, di ko mag-get sa utak ni Bam actually. Oo, yung mga opportunistang to. You're just using your own relative for your own political ambition. Yeah. And ang pinaka-worst, you are exuding a Ninoy aura. Gagamit ka Oo, You see? oo. Yung utak Diba? ba na, oh my God. Kadiri, oo. Sobrang kadiri. So, nakakatawa. And alam nila na, unang tingin mo pa lang dun sa outline, unang tingin mo pa lang dun sa ano na yun, alam mo na pagtatawanan to ng mga DDS. Exactly. Pagtatawanan to, diba? Tapos, kumbaga, in one way or another, they know that it's going to be a source of memes, Yeah. of Mockery. ganyan. Hindi nyo inis. Okay lang sa inyo yun. Okay lang sa inyo yun. Lisensya yun, actually, for the DDS, to mock what seemed to be para sa kanila is artistic expression or whatnot. No, para sa akin talaga, gabi yung namatay yung tao para sa pinaglalaban natin. Ganyan mo lang. Oo. There was a Ninoy statue supposedly installed in Mega Mall. Yung ang title is Time. Oo. Tapos maganda siya, sculpture siya na sobrang laki, parang mga 20 feet na sculpture na 30 feet, 30, Okay. 30. Malaki siya na parang si Ninoy Aquino habang bumababa sa eroplano, parang palabas ng eroplano, but the head is a watch. Okay. Ganon. So, ginawa siya ng reputable artist. I mean, at least kahit pa paano, sige, fine. We do not agree on the Subject to value. interpretation, We do okay. not agree on the value of Ninoy Aquino, but perhaps we can agree on the artistic value of the monument, of the sculpture. Ganon. Sige, pwede lang ganon. Pwede nga, wala. Hindi naman tayo lahat naniniwala doon sa what he stood for. Kasi a lot of us, a lot of Filipinos believe na above anything else, ang eksena ni Ninoy nun is selfish political interest. Yes. Diba naman talaga para sa bayan-bayan yan? Ulol, di ba? But because of the statue being well thought of, hindi yun natuloy eh. Kasi panahon ni PRRD yun. Hindi siya na-install din. I think ngayon parang naka-install na siya sa, hindi ko alam, yung mga nasa Pilipinas dyan, di ba parang merong monumento doon, yung Time? Hello, Lester from Pulilan, Bulacan. Beatrice Pudente, Kuya Grover at Ate Cecile are on their way from Barcelona, Spain. Has no legacy, not a hero, sabi ni Joel Carrasco. And no one reacted from the brothers. Talaga? Hi, Ate Narina Nico, they shouldn't have dig up the name and included it in their eklabo and politics these days. Totoo. Ayun, happy fam, hello. So, nakakaloka talaga. Hindi intelligent. No. Hindi intelligent. Parang anong trip nitong And mga also, it's to? not even a close case pa baya. Nobody, hindi mo natin alam sino nagpatay pa talaga sa kanya. Correct. And then, They did not put effort to yes. really in the same way na hindi sila nagput ng effort to Doon sa- to commemorate him. So yun yung naisip ko. Ay, lazy ass. Parang, alam mo, ini-imagine, nung una kong nakita yun, akala ko talaga AI. Akala ko joke. oo. Akala ko talaga joke. Parang, wow, legit, totoo. Diba? Tangina Insulting yan. talaga. Oo. Sobra yung pagkagawa ba? Actually, that should be a call for them to be angry. Ang ama ko yan, ginaganyan-ganyan mo. Totoo. Huwag ka naman ganyan. Hindi pa nga napatunayan hindi pa nga namin nalaman sino nagpatay niya, tapos gawan nyo ng ganyan. It should have been a symbol of opposition, di ba? Well, actually, sa mindset nila, what they want to preserve is the fact that
crime was committed. Yes. Yun yung, sa mind nila, yun yung gusto nilang palabasin. Not justice was served. Oo. And spoke a lot about their politics, di ba? Yun yung gusto nilang maalala. Gusto nilang maalala nating lahat that a crime was committed. Yeah. But they do not want us to remember that justice was served. Yes. Di ba? So, alam mo, may nag-blow up ako na post. Yung pink puta. Ito na guys, yung inumin nyo. I'm also wondering what that is, R1. Ninoy Sr. should be removed from the hero book, sabi ni Beatrice Prudente. Totoo. Totoo. Ayun. Nung may sinulat ako na, kasi nabwisit talaga ako because of the Percy Sardania issue. Oo. Tapos, paulit-ulit kasi ito yung reason kung bakit hindi ko ma-respect yung politics ng mga pink. Okay, well, some pinks, I respect you as person, but I just cannot respect your politics. Hindi ko lang talaga marespeto yung mga politika ng ibang mga pink, sa totoo lang. Pink in general. But different yun different yun sa pagiging tao nila. Different yun sa pagiging human being nila. So, sa akin, hindi mo mawawala yung respeto ko sa inyo bilang tao, bilang kaibigan, bilang whatsoever. I just cannot accept yung uri ng politika ninyo because it's so inconsistent. Yeah. Sobrang inconsistent. Ay, ang ganda nito! Ang ganda! Nabate. So anyway, ang tawag dito, di balik nga tayo doon sa usapan. So, yung mga pink, di ba, apparently, nag-iiyak pala tong si Percy dahil inaano raw Nag-caricature siya. Kinarikature pala siya. I mean, Yung buti nga, si PRR, binigyan ka pa ng time. correct. At saka, yung dinrowing yun, may labor na involved Exactly. doon. Di ba? Ineffortan ka pa, hindi ka Ineffortan na ka. Oo. Samantalang yung ginagawa nila kay PRRD, Diyos me, di ba? Yung ini-AI si PRRD, binababoy, and things like that, di ba? Parang Ikaw pa putang ina talaga. nyo, tapos kayo pa talagang kayo pa talagang galing. At saka yung basis ko din dyan, Joey, si Sir Jack Argota nga, ang inang pagbabalahura na experience Totoo. niya. Tumatawa lang siya. As in, tapos yung pambabalahura kay Jack Argota, yung hindi mo makain. Yes. Yung hindi mo talaga makain, sobrang bastos talaga. O, I mean, nag-iiyak ba si Jack Oo. Argota? Nag-aano ba siya? Umarte-arte ba siya? Sa mental health, kineso, ganyan. Huwag kayong ganyan sa mga person with disabilities. Hindi man nagdrama si... They're anchoring it like that. Oo. Hindi naman ginawa yung caricature na yun for the very basis na meron kang disability. No. It was done because that's the state of your face. Tanggapin mo. Correct. Exactly. It is not as if it is not reality. Exactly. Sabi Diba? ko diba sa Supreme Court decision ni Jover Laurio Jover Laurio about her being pangit, the Supreme Court said, Ano gagawin natin? tanggap-tanggap na lang eh. Ano gagawin natin, di ba? Parang, nyo, ayun yung magsabi ng totoo yung mga tao. You're crying foul Diba? over something that's fact. That's factual, Factual di ba? man yan. And, Ipapacheck mo sa verifiles, sabihin nila ay totoo. di ba? Yun talaga. Parang, ba't galit na galit ka na pinupoint out na nandito yung labi mo? Oo. Di ba? Kung hindi ka kumain ng mga pork, hindi ka sana nagkaganyan. Hindi natin alam kung yun ang rason. Correct. Oo. Di ba? But, Yun na lang din. but anyway, It's very common sa ating kasi sa ating kultura. Oo. Si Vice ganda nga, grabe nga magpalahura sa iba. Correct. Tinotolerate nyo on a daily basis pa yan. At wala siyang sinasanto. Exactly. Di ba? Pati yung mga PWDs, biktima niya. Yes. Di ba? Bakit hindi kayo nagalit nung tinolerate nyo lang, kinall out nyo lang for a moment, Oo. ginawa niya kay Jessica Sotas, ngayon okay na. Correct. Oo. Kasi Pinapanood nag-sorry na nyo daw. pa rin, okay, kasi nag-sorry na daw. Oo. Hindi ko Ayun. mag-gets yung... And it happened again and again. Ito yung kinakabwisit ko sa mga pink. Kasi mga pink yung mas sensitive sa Marami rin mga Duterte aligned na mga personality Sensitive. na yung they are big on mental health. Yes. Yung dapat mabait tayo sa isa't isa, love, kineso, and parang let us push one another to the brink of their emotion. Yung sa akin okay lang yun, walang problema yun. Oo. Pero mas importante sa akin, consistent ka. Yes. Ganon. Dapat consistent mo nang ginawa sa iyo na for X number of time or days or Be, ang months sarap na nito, Be. inaano ka. Ito magagawa natin. Tao lang naman Tingin lang tayo, tayo. marupok din. Oo. Kaya yun, Customer na binalikan naman ko na tayo lang. dito. Ayan, Bel, tingnan mo siya, Bel. Wala. Well, Ang ganyan ang labanan, Bel. Kaya- Ganyan ang mga labanan. Hindi yung Hindi kahit yung sino na lang may potential. Balik na tayo kay Percy. Ayan. Baka gusto niya mag-decision din ang court kung ano ang hilat siya ng pagmumukha niya. Actually, di ba nga? That's Miss- even more shameful ha pag mag-decide pang Supreme Court. For example, magkaso siya. Si Joe Bertoli, legally pangit Exactly, na, tingnan no? mo, Oo. Yan may nangyari. Miss Joey, namit mo na ba si Lorraine Buddy? Yes, of course, si Doc Lorraine. Of course, several times. I met her and I supported her party list, Epanaw. Ayun.
Of course, the legendary Lorraine Badoy. Namit mo na ba si Doc Lorraine? Hindi pa, no? Hindi pa. Oo. Bakit anong age? Hindi, may nagtanong lang. Kasi nga, Alvin, masakit tanggapin ang katotohanan. Pangit talaga siya. Agay! Sample, be. Wala na. Ang sarap nung nung espresso martini. I like it. Ayun. Tapos, ayun na nga. So, they are doing, kasi sila, itong mga kakamputan na to, itong mga pink na to, sila rin yung big on, yung kailangan, Mental yung health, sexuality diba? natin, Yes. emirot, Pronouns, yung mga ganyan. yung mga pronoun, you have to be sensitive, kineso. Pero, pagka si Sas ang involved, tawag nila Alan Troy. Exactly. Dine-dead name nila si Exactly. Sas. Diba? Yan nga yung punto ko. Sas is one of the pioneers. I think sa strap, I do not know somewhere. Basta pioneer na siya. She founded. She's the first transgender na Pilipino na nagsalita sa UN. Yes, sa UN, And she yes. was invited. Yes. She was invited. So ibig sabihin yung No, parang kasi meron ang punto ko, meron siyang gi-found na organization ng mga LGBT trans women sa Manila. I forgot the meron term. siya mga ganung meron siya mga ganung ganap In short, gusto ko lang sabihin na si Sas is actually one of the supposedly foundation dapat siya ng community. Oo. Tapos babuy-babuyin nila ng ganyan. Ang mga mukha ni Sas na noon, pinopost nila and then they want people to respect them. Oo. Pagkatapos they are big on freedom of speech, kineso, ganyan. Putang ina, pag mga Duterte Alliance supporters ang involved, pinagtatawanan nyo kami. Gabi na balahura kami sa Trico. Pinagtatawanan, buti nga, ganyan. Lemon chili stick, masarap yan. Lemon chilo. Lemon chilo. Yeah. Walang ano dito, porn. Meron nga, meron yung Ayun. Star Martin. In short, mga dramatista, mga pota. Oo. Hello po, Ate Cecile. Bakit Ate Cecile? Si Ma'am Cecilia Marquez. Ayan. Hello, Miss Joey, Cecile and Grover from Paris, France. Hello, Ma'am Cecilia. Sana mapasama ka sa Banateros. Ikaw ang reyna nila. Nako. Paano gusto mo? Okay lang sila. Yan ang letter ball. Yeah. So, Tapos, anyway, yun. Ang tawag dito, Check in din. hello, Ann, punta kayo dito sa bahay. Ayan na, nag-invite na si Ma'am Cecilia. Saan siya? Ayan. Italy. Aray. Ma'am Cecilia, Italy ka, no? Or Paris? Ayan. So anyway, ang tawag dito, doon ako naiinis na parang, yung lahat ng mga pinaglalaban nyo, maganda sa tenga eh. Parang, sige, civil rights, ganyan-ganyan. Gusto ninyo ng mga, karapatan-karapatan, fairness, equality, let's be tender, loving, and caring sa Yes. mga kabataan, sa mga Agree. future Filipinos, kineso-kineso. Pero pag inaapi, Duterte aligned, nakakalimutan nyo lahat ng pinaniniwalaan yung mga putang ina nyo. Ibig sabihin, Diba? selective yung kanilang advocacy. Tangina, ako, kahit gusto kong malipol kayong mga kakamping. Yes. Okay? Kahit gusto kong mawala kayo sa mundo, ayoko kayong masaktan ng adik. Ayoko kayong ma-hold up sa kalsada. Ayoko kayong mamatay sa mga pamamaraan na karimari-marim. Yeah. Gusto ko kayong mabuhay. Para Diba? makita nyo gaano mag-succeed ang isang Duterte brand of leadership again. Oo. Magdusa kayo mga- Part kayo ng Pilipinas na ini-envision ko. Exactly. 'Di ba? So hindi tayo magkasundo, nagtatalo tayo, ganyan-ganyan. Pero magtalo tayo ng masaya, malaya, 'di ba? At mayroong And we patas exercise na opportunity despite our differences. Correct. Kayo mga putang ina ninyo, hindi lang dahil Duterte aligned kami, you rob us of opportunities. Yes. Tinatawagan niyo yung mga employment namin, Yes, gusto niyo wala actually. kami ng trabaho, mga putang ina Alam mo niyo. ba, Joey, Diba? yan yung nare-receive ko ng mga threats sa akin na nung nagsisimula ako nagsuporta kay PRRD. Ang mga taga dito ng mga kakamping, sinasabi nila, tawagan yan si Alvin, ang empleyado niyan kasi Oo, ganun yan oo, ang yeah, atake. yeah. That's what they also did to Sas. I was about to ask you about it. Nakwento mo yan before eh, yung ganyan nga na parang Oo, tatawagan ka daw. tawagan daw yung kineso. ganito, ganyan. Kasi- And isa sa mga hard basher mo, yung tumawag sa atin sa Paris. Yes. Oo. Oo. Kinonfront ko siya sa isang comment kasi hindi ko man siya blinak. Oo. Sabi ko, yan yung atake mo. Tumatawag ka, you do not allow us to exercise our rights. Sabi niya, di ba may permit palagi sinasabi mo ganito, ganyan. Sa isip ko palagi, ganyan pa yung atake mo. So, next time, hindi kita pagbibigyan na mangyari yung mga gusto mo. Oo. Kasi unfair man siya. Oo. Ang tao nag-express na naman ng aming at saka nag-gather lang naman tayo sa bakit ka sobrang bitter sa buhay? Oo. Kaya nakikita ko makita niyo yung profile picture niya, ang pangit niya. Correct. Yan man yung punto dyan. Oo. Malaya ka namang maging pangit, pero huwag ka mabwisit ng araw ng Exactly, iba. huwag idamay kami sa kapangitan mo. Correct, oo. Kung gusto mo maging pangit, mag-isa ka na lang. Diba? Anyway, ayun na nga. So, doon ako naiinis. Doon talaga ako bad trip. Yung parang, putang ina nito mga pink na to. Pwede tayong hindi magkasundo sa politics and that is fine. Hello. Mag-debate This is tayo, nice. mag-away This is tayo. good. Yeah, Diba? I That's like okay. Okay
walang problema Can we doon. have the Pero mayonnaise yung wawasakin niyo yung on the buhay side? namin, Okay, that's you're perfect. treating us na para kami ay Ano gusto mo lang? kalaban. Yun, better mo. Bitter balls. This Ayun. one. Yeah. Itatrato nyo kami na parang kailangan mamatay kaming lahat, malipol kaming lahat. Okay, this one, I mean, this ano yung one, pagka-Pilipino nyo dyan? Diba? Yeah. Can I have Bumawi na lang sana sa ugali pagpangit. Oo nga eh, yun nga eh. maybe Ayan, teka lang, pa-orderin lang natin si Alvin. cappuccino? So yun na nga, yung simula pa ako, Joey, balik tayo doon sa experience ko. Tinatakot na nila ako. Oo. We should call the employer of Alvin, ganito, ganyan. Kwento mo dito, Gang, para habang ramdam na ramdam nila ang... Oo. Ganito yan, guys. So, nagsimula pa ako dito, guys. Nung nagsimula mga, I think 3rd, 4th month or 5th month kasi para man akong, nag-stop ako sa aking internship by then kasi I feel na kailang sino. Ay, oo nga. Oh my God. Kung mag-lips to lips yan, wala na. Patay tayo. Tapos Ito nakasigurado na doon. Kaya nga. Nakatingin pa sa baba. Ala, tinignan niya yung kung sino nung malaki sa kanila. Medyo Sino malaki. nila kung may Santolan Oo. Village. Oh. Tapos, Sabi niya a little bit cold daw pero okay lang. Para ipakita niya yung niya talaga, yung bulging santol. So, ano pa tawag dito? Yun na nga, nawawala ko sa chika ko, guys eh. So, Tinawag na gusto na, sabi ng mga detractors ko, yung mga taong ayaw sa ginagawa ko para matakot ako or whatnot, sinasabi nila actually before na, si Alvin, tawagan natin yung employer niya yan kasi ganito ganyan. Bakit daw ako pag break time ko, nagla-live kasi ako before habang kumakain. napapanood Bakit ko daw, yun. nakatoksido pa ako. Sabi, dapat daw tawagan. Sa kanila yung hotel yun? Sa hotel yung, oo. Tapos sabi, at saka yung mga followers ko, nag-follow sa akin. Nag-message talaga, Alvin, pag nag-live ka, dapat wag mong kunin ko daw yung pin ko, yung mga wala daw mga logo-logo sa ko kasi baka para daw, hindi ka baka maglaman ng mga kalaban ko, ganyan. Sabi ko na, bakit niyo naman gusto maapektuhan yung pangkabuhayan showcase ko na ang ginagawa ko lang naman is exercising my right to show my dissent and to show my support. Wala man akong ginalabag na batas. So doon ko naisip na unfair talaga sila lumaban. Kasi gusto nila ng freedom of expression. I support that. But at the same time, they want other people na hindi the same ng politics nila to be stifled by the very supposedly freedom na in-exercise nila. So that to me is, sinisip ko na selective ko sa kanila. Now that I stopped that part-time job, ayun na, sabi na naman nila ngayon, iniba na naman ang rason, sabi na naman nila, wala nang trabaho si Alvin, nagbablog na lang and everything, so yan na talaga pangkabuhayan niya si PRRD. Meron akong trabaho na part-time before, 3 na ngayong trabaho ko before, kaya para lang magka-income ako. Nagalit kayo, na ganyan yung ginagawa ko. So, umalis ka dun sa umalis ako part-time na yun? yes, exactly, nagalit na naman kayo. You can never win. Exactly. So, before, isa pang issue ko sa inyo guys, isa talaga sa mga nasakta, siguro na bother ako ng mga developments sa pag-support ako kay PRRD, no? Kasi, I thought all this while na yung pag-support ko kay PRRD, it will have consequences. And I never expected na ang consequence talaga parang maraming taong mawawala na kakilala ko sa totoo lang sa ginawa ko. Na before, pumunta ako sa Amsterdam, meron mga, I wanted to be part of communities na mga LGBTQ, ganito, ganyan. Even though I'm not really directly present, but indirectly, meron namang invitation, ganito, ganyan. And those people I met in Amsterdam, way back before pa itong pakikipaglaban para kay PRRD. Yung parang casual ko na nakausap na ganito, ganyan. And then eventually, napansin ko pala, in-unfriend nila ako, Ako na pala yung topic sa mga post nila. Vlogger na dahig lang yung pinupuntahan na tourism ko na nagbablog about tourism pero sa dahig lang nagpupunta. Hindi man ako ang tao na palaging pinupost ko lahat ng anong ginagawa ko, di ba, or whatsoever. I mean, no offense to those people who are doing that, but that's my personal preference. And then, kesyo daw ako, nagpapasubscribe daw ako, ganito, ganyan. Yung politics ko daw ay namimera lang daw ako, ganito. So actually, those very people whom I thought are acquaintance ko, naging kaaway ko na. So parang sa pagsuporta ko kay PRRD, lumiit yung mundo ko dito sa dahig kasi they wanted to report me sa akin. But at least you thought na lumiit kasi these are the people na kilala mo na eventually Thank you. parang iniwanan ka sa iyo. Exactly. Na because of the position, bawal na ba ako magkaroon ng position? Bawal ba tayo maging... Kumbaga parang may mga nagalit talaga may cost yung ginawa mo. It cost you in a sense na some of your circle, Yes. some members of your circle abandoned you. Yes, exactly. And turned against me, ha? Na wala man akong ginawa sa kanila. I did not say anything about him. I do not even talk about Magkaiba him. lang ng politics. Magkaiba lang just because of our politics being different. You feel na you are licensed to attack me, to peddle wrong information about me, to say things bad or whatever about me just because my politics is not in line with yours. Hello! Ano naman na siya?
ingay ko. Ano yan, kaya hindi naman sin. Kaya nga. So ayun, yun yung punto de vista ko ba na mahirap man ginagawa natin. Uy, sa totoo lang. And if you're not strong enough na mag-continue ka to carry on lang ba? Na okay, kahit anong mangyari dyan, ganyan man talaga ang buhay. May mga taong magugustuhan ka, may mga taong hindi ka magugustuhan. Pero patuloy ka lang, padayon ka lang. Correct. Kasi anong magagawa natin? Hindi man natin we cannot serve everybody or we cannot please them. Kasi May important po pala akong Sige, point sige, gustong sige. sabihin, ganon. Since na-mention mo yan, ang nakakaloka, yung isang mga common rebuttal na nababasa ko dun sa post ko na yon. Sabi nila na, masyado ka namang brutal, ba't mo inaaway, kung minumura yung mga kalaban, kineso. Dapat, pumili lang tayo ng kandidato na pinakamagaling, kineso, ganyan. Dapat wag na tayong bumoto ng corrupt, dapat, and nagmo-moral high horsing sila. And ito yung problem. Hindi ka pwedeng magkaroon ng moral authority kapag ignorant ka. Kung hindi mo alam yung political landscape, tapos yung sasabihan mo kami, i-virtue signal mo kami na, ay, dapat bati-bati tayo, dapat hindi mo minumura ang kalaban, kineso, huwag mo sabihin puta ang mga kakamping, ganyan. Eh, puta naman talaga kayo. Puta naman talaga ang politics ninyo. Eh, ba't gusto niyo akong magsinungaling? Diba? Ngayon, yung sasabihin, hindi, iboto lang natin ang tamang kandidato, kineso, ganyan. They are trying to, it is coming from a point of view of ignorance. Eh. Yes. Kasi unang-una, parang, una sa lahat, do you really believe there's choice? Merong choice ba talaga pagdating ng eleksyon? Oh. Wala, ang pinipili ng tao dito, sa lahat ng kandidato, sino ang nagbibigay ng resulta? Yes. At yung mga tao, nagdidesisyon base sa resultang natanggap namin. Yes. So, you do not understand yung thought process ng mga botante. Pagkatapos, iinsultuhin niyo yung thought process namin. 'Di ba? A lot of voters ni PRRD, binoto na si PRRD kasi may resulta eh. Alam nila, bastos ang bibig, alam nila, kamay na bakal yan, alam nila, there are so many traits of PRRD na alam nila na hindi nila prefer yung ganong klaseng personalidad. But nevertheless, they chose him because he gives result. Yes. And ito yung thought process na ayaw irespeto ng, hindi, dapat bumoto tayo ng hindi corrupt, kineso. How would you know? Yeah. How would you know? Sino ang hindi corrupt? Kayo? Putang ina nyo. Just like Miriam Diba? Defensor. Alam mo ba? Diba? I just find it ridiculous. Yeah. Diba? Thank you. Thank you, Val. Thank you, Val pala. Thank you, Just Val. like, Joey, kaya ang tanong is ganito. If lahat or if some of the Philippine politicians are not corrupt or if we are all Pinaghahanap kasi, gusto na kasi piliin natin yung someone that we cannot prove. Exactly. Pumili tayo ng hindi corrupt. Sino? kaya nga, ito Diba? nga yung punto ko na Sino ang hindi corrupt? kung sasabihin nila na hindi corrupt, if some politicians or if all politicians in the Philippines are not corrupt, sinabi nga ni Miriam Defensor, why? If some or if not often, sometimes or if not often, we are ranked the Philippines as one of the most corrupt country in the whole world. Kaya nga sabi nga doon sa impeachment ni Corona, kaya mahirap talaga manalo ang isang Pilipino sa any international election kasi ang iniisip na ng buong mundo na corrupt, galing yan sa Pilipinas, corrupt ang taong yan. Exactly the question. How will we know that somebody is corrupt? Yeah. Kung meron ba tayong 30 million sa mga bangko natin, ibig ba sabihin corrupt na tayo? Dalawa lang yung na. Sige. Corrupt na ba tayo? Kung meron tayong 30 million sa mga bangko natin, o kung 30 million pala tayo sa bangko natin, so corrupt lang ang tao na yan. So what's the benchmark of corruption? Ako even prove it. Kaya Exactly. wag tayong bumoto. It's not about color. Wag tayong bumoto ng corrupt kasi ang mga Duterte corrupt. The Dutertes are heavily under investigation. Since 2023. Si PRRD in-investigate na ng DOJ, ng HOR, ng Senate. May Truth Commission pa kayong mga putang ina nyo hanggang ngayon. Anong lumabas? Diba? Hindi, mamamatay tao kasi mamamatay tao. For fucking investigation. And ang lumalabas parati is that yung war on drugs niya is a very thoughtful and effective, decisive policy na ginawa ni PRRD that delivered the result to the people. Yes. Diba? Yung sasabi, hindi, mamamatay tao, ganyan, kineso, ganyan. Parang, talaga? Kasi pag sinabi mo mamamatay tao, senseless yung pagpatay eh. Yeah. 'Di ba? Pero ang lumalabas sa mga investigasyon, it is a thoughtful and effective, very decisive policy that delivered results. May data eh. 'Di ba? That's why the then DOJ Secretary, Ombudsman Remulla, just publicly proclaimed, walang ebidensya. destroyed na yung ebidensya. Without, just saying so. Well, without any evidence to prove na na-destroy yung evidence, that's it. Nag-public Pagkatapos, statement lang siya. dinila na sa ICC Oh. using evidence na sinasabi ni Remulla na nawala na. Are you fucking kidding me?
Diba? Are you fucking kidding me? Stupid niya. So anyway, kaya I'm so sorry. Again, yung respeto ko sa politika ng mga pink, it doesn't mean wala akong respeto dun sa mga tao. Kasi yung pagiging tao is entirely different world. And minsan kasi, kung ignorant ka, all it takes is to accept that you are ignorant. Yes. So ang sinasabi ko dito, kayong mga pink, kung hindi nyo alam ang politika ninyo, aminin nyo na ignorant kayo. Kahit puta yung politika ninyo, pag inamin nyo ignorant kayo, absuelto kayo sa akin. Absuelto. Pero yung tuturuan nyo ako sa politika, pag tatanga-tanga kayo, hindi ko talaga kayo re-respeto. Yung parang putang ina, bobo ka na nga pag ikaw pamayabang sa atin. Hindi mo na nga alam kung ano nangyayari sa Pilipinas pag ikaw pamayabang sa atin. Tang ina mo, 'di ba? And then yun, and they will keep on saying na wag tayong wag tayong mag-away-away, dapat pumili tayo ng mabuting leader, kineso. How are you going to choose mabuting leader? Yeah. You do not know sinong mabuti, sinong masama. Yung iba nga, Ang akala alam natin lang- mabuti, pero masama pala. Correct. Ang best way lang para iboto ng mga tao ang isang leader, ang isang politiko in the current political setup that we have and current political institutions that we have is if you create policies na magbe-benefit ang taong bayan. If you cannot do that, 'di ba? In other words, dapat meron kang exhibit A, B, C, D, E, F, G. Yes, oo. Hindi ka pwedeng tumakbo ka na lang bigla na wala kang exhibit A. Anong exhibit A ni Intiveros? Anong exhibit A, B, C, D, E ni Correct, Lenny? oo. Luma na yan si Vote Wisely since 19 Pagod na ang mga Pinoy sa mga motherhood statements. We see results in PRRD leadership. That's why we support the Duterte. Correct. Tangible, nararamdaman na may measure. Without Diba? them even bragging about it, ha? Correct. It's Ayan. people feeling the Oo. effect of Tapos their sabihin na, hindi government. kasi masama yan mga Duterte kasi may maraming mga kineso, ganyan-ganyan. Bakit? How about Lenny? Yes. How about 19 years man ang mga Robredo sa Oo. Naga. How about other do you know are you going to put your neck on the chopping board and defend na itong mga tao to absolutely malinis? Ang korupsyon, hindi lang yan dumudukot ka ng pera sa coffers ng bayan. Ang election is also about incompetency. 'Di ba? At hindi natin alam, ang daming luxury bags ni Mama Lenny. Exactly. 'Di ba? Bakit ka pa sabi nga ni Kuya Coco, bakit pa nag-loan si Mama Lenny sa GSIS para sa kanyang solar panel sa roofs niya? Isang bag lang niya. nga daw, isang bag or Isang dalawang bag lang niya na, Tapos solve na yun. solve na yun. Oo. Eh, nakapag-aral nga yung mga anak niya sa ibang lugar, for scholarship or whatnot. But how about the At incidentals, expenses? oo. How about the, Diba? ano yun, incidental expenses? Hindi natin para, diba? Yung mga ganun ba? Yun yung punto de vista dyan. So wag nyo kami ilagay sa bulsa kasi ang laki-laki na ng katawan ko, malagay pa ka sa bulsa. So ang lakas talaga mga puta. Ang lakas talaga mga puta. Ayun, pagkatapos yung parang sasabihin nila na, hindi, kayong pumoto dyan, kayo ang may putang ina, yung mga botante pa ngayon ang may kasalanan. So anong gusto nyo mag-big deal lahat ng bumoto kay BBM para masaya kayo? Exactly. Di ba? Sino pala pinaglalaban ninyo? Ang mga Duterte supporters is big part of the population. Ngayon, kung nakikipaglaban kayo for a better Philippines, hindi ba kami kasama dun sa Philippines na yon? Exactly. Di ba? Butang ina nyo, kayo nga gusto ko maging malaya kayo sa pagiging kupal ninyo Exactly. Even under Inday Sara's administration. Di ba? You're free to be stupid. Di ba? Gusto ko mag-away-away tayo na walang natatakot, walang nawawala ng oportunidad, pantay-pantay tayo, pero kahit hindi tayo mag-agree sa isa't isa. Di ba? Coexist tayo ba? Mag-coexist tayo. Because ganun ang demokrasya Di ba? Ganun ang demokrasya. We debate, we disagree freely. Yes. Di ba? And drink afterwards. Exactly. Mag-inom tayo. And yun dapat ang punto. Dito ka dito sa Netherlands. Alam mo ang pangarap ko sa buhay ko, sa totoo lang, yung magkakaroon tayo ng kainuman na kakamping. Tapos after nung inuman, masaya lang tayo ulit. Exactly. Hindi sa Diba? Netherlands maganda. Kasi dito, through oo. talaga, live streaming talaga. Dito talaga. Through TV, television talaga inaano nila. at saka dito, Yung demokrasya nila, yung freedom of Oo, speech. debate kung debate. At saka dito, ang punto dito, mga magkakaibigan, kahit ano yung politika mo against sa kanila, ganito, ganyan. Friends pa rin kayo at the end of the day. And then you talk about Alam mo, how you support, why do you support that, blah, blah, blah. Nung college ako, ganyan man kami ng mga classmates ko. Talaga? Magdebate man kami hanggang madaling araw. Ganon. Magdebate man kami, pinapag-awayan namin si mga political thinker at saka mga philosophers. Ganon. Hindi, mas okay yung view ni ganito, keneso. Magkakapikunan kami ng bonggang-bongga. Pero the day after that, tapos na yun. Ganon. That's what I want. Pero parang, putang ina, dahil mag-iba tayo ng politika, gusto nyo ako ipakulong? Yes, actually. Diba? Kapal ang mukha. Power tripping nga. Power tripping Gusto naman nyo yung akong idea. mamatay? Gusto nyo akong mabaril sa kalsada, mga putang ina nyo? Exactly. Diba? Joey, nasa bridge kayo. Yes. Exactly. Bridge over troubled Saan ka- waters. Correct. Nasa bridge kami, over troubled waters. Ayan.
Ilang decades tayo naniniwala sa mga dilawan pink using celebrities pero walang nangyari sa Pilipinas. PRRD open our eyes about oligarchs. Correct. Totoo. Kaya nga sabi nga nila, Joey, na the promise of EDSA was never delivered. So that's why right now, na-open na yung mata namin. Tagal-tagal nyo pala dyan. Mas gabi pa yung Teka, ginawa ninyo. meron lang pala akong isi-share na very, very important sa aking Europe experience. Ayun. Alam nyo guys, at first nabdating ko pa lang dito sa Europe, I felt na I am indebted doon sa mga Pilipino na nasa Europa na continuously nag-show up sa Hague, nagpapakita sa Duterte Street, Keneso, ganyan. Yung patuloy na nagpo-protesta na solid kahit anong season. Sabi ko nga kala Alvin, mag-ano kayo, yung different season, yung transition video, simula na dumating si PRRD hanggang yung mga yung hindi tumigil hanggang hearing. Yes. 'Di ba? Before ng November dapat ma-collate na, 'di ba, para ilabas natin na hindi nagmaliw yung suporta ng mga tao. But anyway, that's not my point. My point is I felt really indebted dun sa mga Pilipino sa Europe na tirelessly fighting the good fight. Dahil I really felt na significantly nagbago talaga ang tingin ng mga tao sa Europe kay PRRD at sa Pilipinas. Na dati, 30,000 killings, Keneso, EJK, Keneso, ganyan. Yung presidente niyo pumatay ng maraming tao, Keneso, mga ganun. And it's not like that anymore. It's not like that anymore. And I think it is because of those who showed up all the time. And yung mga Pinoy na merong asawa, yung mga biracial, interracial marriage. Yes, interracial. Yan, yung mga may mga partnership na jowa nila European, ganyan. Kasi sa kanila talaga nag-start yung change. Sa kanila talaga nag-start yung change. So yung Pilipina, explain niya sa jowa niya na, hindi, ganito ang totoong nangyari dyan. Keneso, ganyan. And of course, syempre, yung jowa nila, magkukwento rin yun sa iba kapwa nila, sa mga kapwa nila Europeo, ganyan. And it grows from there. Can we have a honing? Sorry? Honing. Do you have honing? Yeah. Oh, we have. Ayun. So kaya parang yung consistent na pag-show up nila, yung consistent na pagsasalita ng mga kahit yung mga kababayan natin sa any walk of life. Amo nila European, they're going to explain. Nababago nila yung isip. This perfect example sa kanya. Correct. Di ba napabago Very mo important ba- yun. napabago Very mo important ang yun because the mindset ni hubby is Medyo hubby. the Kasi si husband hubby is anti. and very influential, Correct. 'di ba? So pag kumuda siya sa mga friends niya, Oo. 'di ba? It's a starting point of conversation. Oo, na parang Kasi journalist kasi siya. Correct. So, it's like, naano talaga siya sa talaga siya sa mga news ba doon siya Yung sa narrative mga na, narrative. oo. Doon yun. Sa pala nagsabi, to reach out to different networks. Ang problema lang talaga dito, ayaw nila i-cover ang story ni PRRD. Oo. Kasi, It's a confirmation. It is a confirmation that they really want to inject certain narrative, 'di ba? Na hindi ganito lang dapat pataya, ganun lang, 'di ba? So ayun, sabi ni Bright, correct Miss Joey, yung mga nagpupuntang mga kababayan natin sa Hague, nagkaroon ng malaking impact para mabago ang perception ng foreigners kay PRRD. I think yung mga yung mga nagpupunta sa Hague araw-araw, that's number 1. Number 2, yung mga kababayan natin from different places na pumupunta sa Hague to show support. Kasi continuous Biruin mo, ang tawag dito, I realized ito sila Alvin at saka yung Era. Tsaka yung iba pang mga sila Ate Maylin, yung mga nakikita ko parati sa si Janie, Johnny, yung mga nagpupunta sila doon kasi alam nila meron pupuntang Pilipino. Oh, actually. Totoo Kasi meron talaga, talaga, Joey. Like, kailangan mo pumunta kasi may pupuntang kababayan natin. And we need to welcome them. Correct. Yan yung point of view talaga. Minsan may visitor, dalawa, isa, or whatsoever. Pero yung kababayan natin na pupunta doon, na merong maaabutan, na kapwa niya Pilipino doon, ang laking bagay noon. So kaya yung mga kababayan natin na laging nandun nakatambay sa street, nakatambay doon sa prison, ganyan. Ang laking bagay noon. Sobrang laking bagay noon. And we are already going 1 year, 5 months. 1 year and 6 months. 1 year and 6 months had passed. Yung iba ba, parang walang nangyayari, Keneso. No.
ang laki na po ng nabago sa pag-iisip ng mga nandito sa Europe. Minsan pa yung mga kababayan natin pumupunta dyan, meron pa yung kasamang mga AFAM. Correct! Correct! And then the AFAM will be asking, Oo. ano bang nangyayari? Ano bang ginagawa Oo. dyan? What's the status? Hope to see you soon again, ma'am, sir. See you in November. Sabi nila, hi, Lionel! Ayan. I remember mga nag-interview kay Sir Alvin na foreign law students about what happened sa Hague at galing na explanation, Sir Alvin. Kaya approve. Those are very important conversation, I think. Kasi kailangan talaga may pushback eh. Kailangan talaga may push. Yung pagbago ng isip ng mga tao, it has to start somewhere.